yung mga retired general, magsalita na kayo. Yan. Alam mo, himukay, this is not, we, mamamatay na rin naman kayo malap. Diyos ko, ilang years na rin naman kayo. Magsalita na rin kayo. Ano lang yan, parang na, kung totoo man kung totoo man yan, ano yan, parang Janet, ganyan din si Janet Napoles noon. Remember, bago yan nahuli si Janet, yung mga, wala pa, hindi pa bumubuto yung issue. Ganyan din sila, pinapakita nila yung kayamanan nila, na, ito yung anak niya nag-birthday sa may tent, anong tawag yun, yung sa tent sa Taguig. Yan ho ang napakalupit na birada nitong si Ma'am Shas Rugando Sasot at nitong si Ma'am Joey dito sa video na to. Para sa mga congressman na nagpaplano na magsagawa ng hearing kaugnay dito sa partikular na issue na to, dyan sa mga maaanomalyang flood control projects, huwag na ho kayong mag-aksaya ng panahon. Dahil kayo ho ang pinakawalang kredibilidad na tumalakay dito sa partikular na issue na to. At para sa mga humahamon dito kay Mayor Benji Magalong na maglabas ng ebidensya at dumalo siya sa mga hearing na gaganapin dyan sa House of Representatives kaugnay dito sa mga maaanomalyang flood control na to, ang tanong ho natin dito sa ating mga kababayan, sa tingin nyo ho ba, kailangan pang dumalo nitong si Mayor Benjamin Magalong at maglatag ng ebidensya at pangalanan yung mga tinutukoy niyang mga congressman na ika nga sangkot dito sa mga maaanomalyang flood control na to? Sa tingin niyo ho ba mga kababayan, kailangan pa ho bang magpunta at magsalita dyan sa mga gaganaping hearing sa House of Representatives nitong si Mayor Benji Magalong? I-comment nyo ho dyan sa baba ng ating mapag-usapan. Personal, sa atin ho, hindi na ho kailangang magpunta pa ng House of Representatives dahil nakita nyo naman ho kung gaano ka sisiraulo yung ibang mga congressman dyan pagka nagtanong. Dahil meron silang kung tawagin parliamentary immunity, kung ano-ano ho ang ibabanat nila dito kay Mayor Benjamin Magalong, panigurado. Buti na lang, no? Hindi ho ika nga isa sa mga nasasakdal o nababanatan o pangalan na lumulutang ang pangalan nitong si Mayor Benjamin Magalong dito sa issue na to, kaya hindi ho sila makakapag-wara-wara na, yan, set nyo in contempt, ipasumpinan nyo si Magalong. Wala hong ganon. Kasi kahit hindi magsalita dyan sa mga hearing na yan, itong si Mayor Benjamin Magalong, kita na ho ng sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang ika nga most guilty dito sa isa na to. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to, itong kay Mayor Benjamin Magalong at itong kay Ma'am Shas Rugando Sasot at dito kay Ma'am Joey lang ang ating tatalakayin dito sa video na to. Kaya naman kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Ayun na nga. Isa ho sa mga aso ni Tambaluslos na ngayon kajaming nitong si, pangalan ito? Richard Gomez, itong si Jay Kong Hoon. Meron hong hamon dito kay Mayor Benjamin Magalong. Pasadanon nating mabilisan ito, Ito mga kababayan, ang banat ho nitong si Kong Hoon, appear before the House and substantiate your claims. Patuloy ang paghihimo kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na humarap sa investigasyon ng Kamara hinggil sa mga maaanomalyang flood control projects. Pinakahuling humamon kay Magalong si House Deputy Speaker Jay Kong Hoon. Naku, itong si Jay Kong Hoon talaga, hinimok din niya ang alkalde na maglabas ng dokumento para sa cross-examination ng House panel. Anong cross-examination? Anong examination? Yung baha, yung mga falsifikadong flood control, yung mga pumping station na hindi gumagana. Yun ang i-examinate nyo. Huwag nyo i-examinate yung mga dokumento ni Magalong. Alam nyo anong i-examinate nyo? Examine nyo yung tawag dito, yung mga ghost project. Hanapin nyo. Diba? Yung na mga examine nyo. Mga walang hiya kayo. Diba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. Bring the project list, procurement papers, and disbursement records. Put the PAC under oath so we can separate rumors from wrongdoing and act on the evidence, aniya. Kasalukuyang wala pang inanunsyo kung kailan sisimula ng Kamara ang nasabing pagdinig hinggil sa issue. Huwag nyo na kayo
Anak ng towa. Huwag na po tayong umasa dyan sa House of Representatives. At kung ang hahamon dito kay Mayor Benjamin Magalong, itong si Jae Kong Hoon, naku, wag na lang, di ba? Una sa lahat, wala akong kredibilidad yan. At isa ho yan doon sa mga nasa listahan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dati. Di ba? Nasa listahan yan eh. Oh, listahan ng mga noisy. Eto, dito na ho tayo kay Ma'am Sash at Ma'am Joey. Game. Ano masasabi mo, Sas, na nagtatawag na sila ngayon ng independent body to investigate the flood control project? Ay, sinabi ko na nga sa'yo, isa na ang solution dyan. Kapawag ano lang, for the purpose na, civilian military junta. Tapos But will they do firing that? squad. Firing squad. Dapat retired military, no? Retired military para hindi na beholden sa administration. They can already take whatever they want, ganon. Ayun. Retired military. Kaso, I don't think yun ang gusto nilang gawin eh. Ayun. Let's talk about the flood control project investigation. Ayan. Well, kasi ako kasi di ba? Pragmatist ako, so goal oriented ako eh. So may mga correct steps depending on your goal. Di ba? Kasi kung goal talaga is to prosecute, of course kailangan mo ng team ng mga justices, yung mga di ba? Kasi nakadepende, pero agree ako sa sinabi ni Sas kanina. Pati ni Mayor Magalong, yung mga sinuggest niyang mga kasama doon sa team, right? Kasi importante si Mayor Magalong kasi meron na siyang track record na may binangga siyang presidente. May track record na siyang ganon. So, importante siya to actually lead that investigation. Kasi kapag yung nagli-lead is walang takot, of course yung mga kasama niya, okay, let's do it. Bahala na. Although, Aryan view. Oh, ano na naman? kung ikaw ang magde-decide kung papaano i-handle ang investigation ng flood control project, paano ito gagawin? Sinabi ko na nga, di ba? Magtayo kayo ng civilian military junta and then Bex, hindi ito, wala nang etchos. Hindi na ito po pwede gawa tayo ng investigation. This requires massive intervention. Bex, we're talking about 1 trillion. Hindi po tayo nag-uusap ng 20,000 pesos ang nawala or 100,000 pesos ang nawala. We're talking about 1 trillion. Bex, kahit 10,000 times kang mag-reincarnation, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion kung mag-uumpisa ka ngayon magbilang. Pagod ka lang. True. Kahit 10 times ka pang ma-reincarnate, hindi mo matatapos bilangin ang 1 trillion. Kung bibilang ka ng 1 every second, gano'n lang kasimple. Having said that, well, if the people will not rise up with 1 trillion corruption, you don't have a country. As simple as that. You know? Bakla. Bakla ng taon. You don't, parang, alam mo yun, na, ibibigay na naman yan sa mga politician. Ibibigay na naman yan sa kanila. Magchichikahan lang yung mga yan. Ako talaga, the military should speak up. Yan ang unang-unang dapat mangyari. The military should speak up. Ang labo niyo naman, mga friends. Protector of the people. 1 trillion. Di ba? Hindi ka po magsasalita. 1 trillion na. Kailan kayo magsasalita pag umabot na yan ng ano? Ano masunod sa trillion? Quadrillion. Pag umabot na yan ng quadrillion? Ganon? Hindi ko talaga, Joy, darating ang panahon, ganyan tayo. Bex, ako rin na sa Pilipinas, 100 trillion na. Ayaw pa rin nilang investigate. pa rin mag-alsa. Investigate. Ito pa yung investigation pa rin ang iniisip nila. Oo. Look,
Yung kay Napoles, how much was that? That was in the billions, no? I think In billions. even more than. Scam worth. Let me check real quick. Kailangan na ho talaga gumalaw ng, 10 billion. AFP. Oh. 10 billion. And that was, gusto ko lang ipaalala sa mga tao, na that was how many years ago? 10 years ago. Tapos ngayon nag-iisip pa tayo kung imbisigan. Tapos ngayon, iisip, di ba? Ganun pa rin, yung iisipin na, paano i-imbestigahan. Wala nang imbestiga. People know. The military knows. They have intel funds. Imposible hindi mo alam. No? Ano yan? Ano ginagawa mo? Hindi mo alam? 1 trillion na nanakaw, hindi mo alam? Kung meron ho kayong kamag-anak sa AFP o kung meron ho kayong kakilala sa AFP, friend nyo sa FB, i-share nyo ho itong video na to. Ayan, no, si Mayor Benjamin Magalong, isa na ho siya. Ano ho nga, retirado na nga yan, pero yung paninindigan niya, yung prinsipyo niya, talagang pagdating sa korupsyon, ika nga, zero tolerance ho yung mama na yan. Kaya kailangan, yung mga nasa serbisyo pa, magsalita na rin ho kayo. Ika nga, hindi ko kasi kinikilabutan tong mga to Ang problema, ang ating AFP chief, no? Yung si Browner, hawak ko sa leg ni Marcos Jr., di ba? Wala ho Tingnan natin. Baka sa kailan kaya yung sambayan ng Pilipino, parang labas-pasok lang sa tenga nila itong corruption na to. Yung tipong naghahanap lang sila na masisisi rin sa social media, hindi ho sila nagagalit. Kung meron man nung dapat sisihin dito sa isa na to, walang iba kung hindi ang administrasyon. Kasi ang implementing agency ng mga flood control project, executive ho yan. Nangyari ho lahat ng korupsyon na yan under ho sa supervision ng ating presidente, Marcos Jr. Yan ang si Bunoan ano nga lang yan, alter ego lang yan Wala mang magagawa ang si Manuel Bunoan kung walang basbas ni Marcos Jr. Diba? Lalo na yung mga malalaking infra project, hindi yung mangyayaring ano yan. Ika nga, ipipresenta nyo muna sa presidente yan bago implementation, bago ang construction, bago yung groundbreaking. Kailangan paliwanag nyo muna yung feasibility studies kung ano yung magiging ginhawa niyan sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, dito sa mga flood control na to, naghahanap ng masisisi itong si Marcos Jr. Ang dating parang ang bagsak pa ng sisi sa mga kontraktor. Hindi naman makakapagluko ang kontraktor kung merong malinaw na polisiya presidente. Kahit paano ho paikot-ikutin, kahit paano pa magpabangon itong si Marcos Jr., sa kanya papunta ho ang bola. Yun ho nga sigurado dito. Bakla, ikaw nga mawalan ka nga ng 20 pesos sa wallet mo, alam mo. And we're talking about flood control project, ha? We're talking about flood control project. People die because of faulty flood control project. Exactly. So ngayon, anong magagawa natin? Gagawa ng mga tao. Kaya ako talaga, kailangan kahit yung mga retired general, magsalita na kayo. Yan. Alam mo, this is not, mamamatay na rin naman kayo malap. Diyos ko, ilang years na rin naman kayo. Magsalita na rin kayo. 1 trillion. Gusto ko lang paalala. Again, sinasabi ko sa inyo, kahit 10 times kayong ma-reincarnate, bilangin nyo yung 1 trillion, magbibilang kayo ng 1 every second, hindi sapat ang 10 times ninyong buhay para mabilang ang 1 trillion. That is how much, how big it is. So, ako talaga, wala na parang, kay Janet Napoles, 10 billion, siya lang yung nakakulong ito. Napunta ko sa kanya lahat yung 10 billion. Di ba sabi ko, si commissioner lang to. Alam mo yun, si Vizcaya, bakla, commissioner lang yan. Ano lang yan, parang kung totoo man kung totoo man yan, ano yan, parang Janet, ganyan din si Janet Napoles noon. Remember, bago yan nahuli si Janet, wala pa, hindi pa bumubuto yung issue. Ganyan din sila, pinapakita nila yung kayamanan nila na, ito yung anak niya nag-birthday sa may tent sa anong tawag yun? Yung sa tent sa Taguig. Ano? Anong tawag dito? Ganyan din sila.
Ganyan din sila, pinagmamalaki nila yung mga kayamanan nila. Ganyan din. Na-feature ata yung dati, si Janet or yung anak niya. Ganyan din, parang lifestyle. Rich lifestyle. Na mayaman. So, eto nga and this is the, ito yung lumalabas na sentiment ng MIU. Sabi nila, the military is guided by laws, the law state, they should be impartial, that's why we have the division to create a system of balance of check. If mga ilang ang military, it's just chaos. Hindi pa ba chaos yung 1 trillion na nakawan? So, and kaya nawawalan ako ng gana kasi parang sa totoo lang parang hindi sila Hindi ba seryoso? Hindi ba seryoso yung Dex 1 trillion? Hindi ka pa bakla mawalan ka nga na ng 1,000, naluloka ka na. totoo. Mga bakla kayo, aminin niyo, mawalan lang kayo ng 1,000 sa wallet. Gusto niyo nang dayok-dukin yung nagnakaw sa semento. Ito 1 trillion? Dead mo. Pagka hindi natin na-solve tong flood control project na to, yung corruption dito sa flood control project na to, wala na tayong pag-asa. Deserve nating mamatay lahat sa baha. Sa totoo lang. Naniwala ako dyan. Well, Correct. kasi no? Sino ba nag-initiate nung kinapo? Yes, Sasper. Sino ba yan? Ay, nakamute ka yata. Sino ba? Ha? Sino ba yan? Sino ba yan? Si Gabe. Gabe Pineda. Ito yun rin yung West Philippine Sea atin ito. Siya yun? Ano rin siya dyan yung parang, Admin. yun, siya hindi yung, siya yung Adjunct. nag-advocate siya na, nag-advocate siya na ipaglaban ng West Philippine Sea, ganun. O, Okay. tapos, Hindi kasi tawag dito, may debate sila nung Gabe Pineda earlier. Ngayon, ang premise ng debate was, for Gabe, hindi nagmamatter ang women's clothing sa sexual assault. It's really, tiring sa totoo lang. But anyway, buti nga pumayag siya makipag-debate sa inyo no? Well, sabi nga nila, umiyak daw tsaka na-inlove sa akin, ewan ko. May message daw, PPM niya daw ako. Galit na galit siya talaga kaya, Pinoy Extreme. Galit na galit siya talaga. G na G talaga. Hindi kasi siya tinatantanan ni Pinoy Extreme, no? Naaliw rin ako dun sa mga niya. Mas medyo malakas din mang asar kasi. Oo. pag mga ganitong mga totoong buhay ang pag pinag-uusapan, cross-cutting, no? Walang kulay-kulay dahil lahat nakaka-relate. Alam mo yan. Pero kasi talaga, may iba talagang mga kakamping na, saan ka ba nakatira? Di ba parang, saan ka ba nakatira? Parang si Yusek Parang wala namang krimen. Paglabas ko ng bahay, wala naman Di ba parang gano'n, di ba? Parang, yung mga tipong, nagsusuot naman ako ng revealing dahil gusto ko lang i-express ang sarili ko. Yeah, pero in what way? You would like to express yourself sexually? Huwag ka na kayo magbulahan. Turo. Oy, Ayan. chismisa na daw to. Ay, alis na rin ako at para matuloy kayo ng usapan nyo dyan. Ayun nga, actually, na rin ako, mag-end ka na rin? Oo, mag-end na rin ako. Dahil 2:00 na ng madaling araw at, tawag ito, nahihilo na ako. kasi ngayon nga yung first day ng treatment ko. Para Okay, sa butterfly, moment. Ayan. Ayun. So anyway, dito kayo, any words you want to leave to our 1,481 viewers? Well, siguro yung may iwan ko lang na message sa sa community mo. Kasi yung sa akin wala naman, lang yan. Sumunod lang yan. So, sa community mo na lang siguro. Kasi yun nga, mabalik tayo sa ginagawa ni yung divide and conquer strategy para pagurin yung mga DDS into exhaustion. Ang masasabi ko lang, mas okay nga yun na may faction in the sense na kayang distinguish ng mga tao kung ano yung team ni Maharlika at ano yung team ng iba. So, ang gusto ko lang point out ay
Huwag kayong magsawang pumunta doon. Okay, huwag kayong magpatalo sa exhaustion na nakakasawing toxic, na ano, nag-aaway. Ganun talaga. Ganun talaga. Just choose a side ng faction to be distinct and then go. Tuloy nyo pa rin. Yun lang masabi ko. Kasi nananalo sila sa divide and conquer. Ganun. If you're not going to push back, mananalo talaga. Yeah. Mananalo talaga sila. Yeah. Ayan. Adorable kayo. Thank you very much, ha. Ang haba ng live ko, no? Grabe. Ang dadaldal kasi ng mga tao, eh. Ayan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagstay, ha. Sas! Thank you. Ayan. Bye-bye. Sas, Baba na ako, ha. Thank you. Ikaw, Ma'am, ano ang iyong masasabi sa mga buhay-buhay? Nakamute ka, be? Well, ako, masasabi ko lang, maging totoo tayo. Alam mo yun? Ano lang tayo? Real talk. Alam mo yun? Maganda yung ideals. Diba? Maganda yan. Pursue it as you can educate your kids na sabi mo kahit anong suot ng tao kailangan mo respetuhin. Good yan. Pero there are things that you cannot eliminate because that's just who we are. No? Because that's just who we are as biological beings. No? At ang second ko is itong sa flood control. Ako talaga, yun talaga, Question pala ako sa'yo dyan. Gaano, yung kasi diba, ano talaga sa'yo, kamay na bakal talaga eh. Na if you really want to solve this, eto lang ang way. But, what is the possibility that it will happen? it will not Tingin mo? happen. It will It not. will not happen. Kaya nga di ba sabi ko sa'yo, mauuwi lang to parang Janet Apolis sa part 2. May iuhulog. And then, pag nahulog na, wala na yung mga kasangkot. Ayun. Yun nga eh, kasi yun yung nakakaiyak eh, sa totoo lang. Yun yung nakakaiyak. Kasi malabo talaga na ganon. Malabo talaga na ganon na. And ang nakakalungkot dito is if we would not be able to figure out how to correct this. Ano lang siguro talagang kanya-kanya na lang tayo. Oo. Kaya nga, dating parang ganun ho talaga yung mangyayari dyan. Ako, ano na to ito na yung ika nga, moment of truth. Di ba? Sa pakikipaglaban dito sa mga laban natin sa ating bansa, no? Pagdating sa korupsyon o sa kung ano pa man, no? Ito na ho, ika nga yung, sa tingin ko pagka dito wala pa rin nangyari, wala na ho talaga. Ano na ho tayo, kumbaga, sobrang, yung moral ho talagang bababa. Pagka dito sa isa na to, walang nakakulong na mga politiko kasi hindi ho lalakas ang loob. Hindi ho lalakas ang loob nitong mga kontraktor na to kung wala ho silang kasapakat na politiko, di ba? Yun ang sigurado natin doon. magpa-pile up lang siya 1 trillion in 3 years. Bakla, in 3 years, 1 trillion. So, pag hindi talaga ito nalipon, in the next 3 years, magdodoble na yan. And then the next, so kaya nga, sabi ko siya narating ang araw, Mare, 100 trillion na raw ang pera ng bayan. Sa gobyerno. Grabe. So kailangan talaga siyang kalusin. Kasi ang nangyayari ngayon, alam mo yon, they are like gardeners who are trying to solve the weed problem by just cutting the leaves. Mm-mm. Alam mo yun? Bakla may,
tanggalin mo yung ugat. Ah, Otherwise, bubungat lang yan. At Mm. alam nila yan. Alam ng mga politiko yung nangyayari yan. Alam nila yung kalakaran yung ganyan. mm. Kasi hindi ka naman makakapagnakaw ng ganyan mga kalalaki if there was no flow of corruption already going on. Kasi nagpaano lang yan eh, nagpapalit lang yan ng tao eh. O eto na, may sistema ng corruption. O ano nang ganap. Diba parang may kinento kasi ang inyong best friend na si Harry Roque sa akin yun na Mm-mm. sa Congress. Mm-mm. Sa akin. Sa Congress, nung bago siyang congressman, ang dami daw sa Congress ng mga staff na syempre wala na yung Congressman nila. mga congressman nila, nandyan sila. Tapos ang inaalok nila, kailangan nyo kami sa liquidation. Foundation. Yan. Oo. Mm-mm. Gets nyo? Kasi Kailangan alam nyo, natin gagawin. Oo. alam na nila yung gagawin. Alam na nila yung gagawin. Diskarte And it's the ba, same no? thing Tama, as this tama. one. Lahat yan, alam na nila yung gagawin, kung paano palulusutin ganito, ganyan. And everyone knows that in government. Alam mo naman sa Pilipinas ako, nung kampanya, may nakilala ko, contractor sila. Mm-mm. Mm-mm. Pero gusto ko sa kanya honest. Mm. Sabi niya, Oo. ako contractor kami, pero nagko-contractor kami, pero ginagawa naman namin ng maayos. Tapos pinapakita niya, ito, kami ang gumawa niyan. Pero yun nga, nagko-contract sa DPWH na meron kami interest, ganyan. Pero ginagawa naman namin yung trabaho, hindi kami nag-ghost project. Yung pinakita niya yung kalye, yung pinakita, ito gawa namin yan, gawa. So parang, I think, kahit yung mga contractor na matitino, na alam nila nagbibigay ng for the boys. Diba, sinabi ko na yan before, pati sila naluloka na sa level ng corruption. Mm-mm. Mm-mm. Correct. Kaya nga kaya nga ako at the onset, parang yung mga contractor, mga commissioners lang tong mga to. I mean, kung ikaw contractor ka, you would want to do your business, right? So, regardless, kahit sinong nandyan, kung ano yung rules na isa-set ng mga nasa DPWH, ng nasa mga senador, mga whoever who can influence the DPWH contract. O di syempre, yun ang laro mo. Diba? Kung sasabihin nila 70% ang katkungan, di 70% ang katkungan, then 30% sa contractor, you want to do business Diba? Girl, I'm not saying na wala silang problema yung mga contractor. I'm not saying na hindi sila kasali dito. Of course, syempre, hindi naman magiging posible yung krimen kung wala sila. Meron pa rin silang kasalanan. Pero ang point is that yung mga contractor is still going to do business regardless kung sino ang nandyan. So ngayon, kung ngayon na nagkaroon ng massive katkungan and they are part of it, ang most guilty dito ay yung mga nasa government, yung mga nag-provide ng rules kung bakit naging ganun ang katkungan dito na halos wala nang matera dun sa totoong project. Ayun, ganun lang. Ayan. Nawala si Sas. Hindi na mute lang siya. Anyway, Sas, final answer, wala ka nang sasabihin? Sas. Wala na, yun na lang masasabi ko. So I think, well, of course, no. We're hoping na may patunguhan ng investigation. Ano ba magagawin natin kundi mag-hope? Correct, oo, totoo. Hopya na naman, di ba? Mm-hmm. Hopya. Pero yun ang hinihiling na. Syempre, ang gusto natin is drastic. Hindi na yung pwede magpabet. Drastic. Correct. At huwag sana itong mauwi sa Janet Napoles Part 2 na isa lang yung hinulog at lahat nakalusot. True. Ayun na nga mga kababayan, ang dalangin ho natin sana wag maging ganito. Wag maging ala Janet Lim Napoles ang ganap na to,
no? Itong mga nangyayari ngayon sa ating bansa, no? Sana wag mag-ala Janet yung Napoles. Sana merong maparusahan, sana merong makulong na congressman. Sana merong makulong na senador. Sana merong makulong na presidente. Sana merong makulong, basta sino pwedeng panagutin, siya na merong makulong na secretary. Cabinet secretary. Sana merong makulong ho. Kung wala rin lang naman makukulong, kung makukulong lang dyan, si Sara Diskaya, wag na lang. Wala akong pakialam kayo dyan kay Sara Diskaya. Ano lang yan eh. Di nga small fish yan eh. Di ba? Ano nga lang yan eh. Baka, kumbaga sa dagat, parang plankton lang yan eh. Yung, di ba? Yung mga maliliit na, hindi nga siya fish eh. Di ba? O baka algae lang yan eh. Hindi nga siya. Wala akong kwenta yan huwag kayong magalit kay Sara Diskaya. Sinasabi ko, nakakagalit yung ginagawa nila doon sa parte nila bilang kontraktor. Pero hindi lalakas sa loob ng mga yan kung wala ho silang kasapakat sa loob ng Kongreso. Yun ang sigurado natin dito. O kung di naman sa Kongreso, sa loob ng ahensya ng DPWH, yan sa Executive Department. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Saludo, Ma'am Sas, Ma'am Joy. Palakpakan mo muna natin. Mga idolo. Sa totoo lang, pagka ika nga malalim mong pag-aanalisa sa mga issue, dalawa na yan, maaasahan ho talaga natin. Maraming salamat po mga kababayan. Mali natin Pilipinas.